ng patotoo ng buhay ko. Kung paano ang Panginoon ay kumilos at gumawa sa buhay ko. Una, masasabi ko na tunay ngang napakatapat at mapagmahal ng Diyos. Napatunayan ko yan sa buhay ko. Ako po ay si Jasmine Abinguna Padenas. Pangapat sa 5 magkakapatid. 2 lalaki na mas matanda sa akin, si Kuya Lito at si Kuya Jimmy. Si Ate Sophie, ako at ang bunso namin si Ivy. Ipinanganak po ako, lumaki at nag-aaral sa Samar. Bayan ng Villarreal, yung tawag sa bayan namin. Ang aking tatay ay isang farmer politician / politician. At ang aking nanay naman, isang full-time na ina ng tahanan. Dahil sa pagiging politician ng tatay ko, maraming pagkakataon na mas nauuna niya ito, na nagdudulot naman sa pamilya ng kahirapan. Ganun kami lumaki. Sa tatay pa din kami nakadepende hanggang siya ay nawala. Nawala po siya, hindi ko po ito naisulat, nawala po siya nang ako po ay 15 years old. Ang plano ng Diyos ay mabuti at the best. Ngunit si Satanas ay di din papayag na kasiyahan lang ang maranasan natin. Pipiliin niyang sirain ang buhay natin. Bata pa lang ako ay napagsamantalahan ang aking pagkatao na nagkaroon ng malaking epekto sa akin habang ako ay lumalaki. Ninakaw nito ang buhay ko hanggang sa punto na wala akong tiwala sa sarili ko sa maraming bagay. Ngunit ang katapatan ng Diyos ay pinaranas sa akin. Noong siya ay nakilala ko at nagkaroon ako ng kaligtasan espiritual, binalik ng Diyos sa akin ang paniniwala na mahalaga ako at hindi ako wasak. Nagsuko ako ng buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Marami pa din akong agang-agang habang naglilingkod. Ngunit ang Panginoon ay laging nagpapaalala na siya ang aking itinataas. Siya ang mangunguna sa aking paglilingkod sa Kanya. Sa pagsunod ko, tunay ngang nakita ko ang pagkilos niya. May mga nagagawa akong di ko mapaniwalaan na magagampanan ko. At papuri lamang sa Diyos. I have known my worth, and that is to serve Him only, our God. Kung mayroon man akong hiling sa aking buhay, yun ay manatili lamang sa pag-ibig ng Diyos. So yun po mga kapatid. 3 minutes lang po yung aking testimony. And tunay ngang wala pong pwedeng bumawi sa akin. Wala pong pwedeng magwasak po ng ating buhay kung talagang ipagkakatiwala lang natin ang ating buhay sa Kanya. Basahin ko lamang po sa John 10. John 10. Sabi po dito sa John 10:10. Ito po yung pinaka-paborito kong verse. Wala na po yun ang aircon. Sabi po dito, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So it speaks to me in my spiritual life talaga. Na nandiyan si Satan, hindi lamang po yung mga nakaraan, kundi he will always destroy us. Pero manalig po tayo sa Lord at hindi sa kasinungalingan ni Satan. Sabi po dito sa 28, John 10:28. Nasaan na ba? Hindi ko makita.
Sabi dito, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. The Father and I are one. So, tandaan po natin yan mga kapatid. It was an encouragement to me and also to each and every one of us. Papuri po sa Panginoon.